Sa mga gustong mag-looks maxing diyan, meron si Parkotter na recommendation sa looks maxing tools and skincare product. Pakiklik na lang sa description below Shopee or Lazada at TikTok Shop. Why Young Dumb and Broke Scoop? Ito ang kanta ni Khalid na Young Dumb and Broke, Young Dumb Broke High School Kids. Ang ibig sabihin na Young Dumb and Broke, ikaw ay bata pa, bobo pa at mahirap at the same time. Paano tayo makakaahon sa mabuhay na mag-isa kung wala ang ating mga magulang, na which na isang bagay na kinatatakutan ko dahil ako ay binata at still living with my parents. Dapat sa edad ko na 26, marami na sana akong na-achieve kung di lang ako bobo at mahirap at the same time. Actually, ayon sa science, ang pag-mature ng isang bata ay nasa brain development na kung 20 to 25 years old ka, kung normal ka, ikaw ay magmamature sa edad na ganito. Ang isip mo ay di para sayangin ng oras kasi habang tumatanda ka, lalo kang nalalapit sa kamatayan, tatanda ka at mamamatay. Yun ang realidad habang tumatanda ka, lalo kang lumalapit sa kamatayan. Kaya kailangan mong malaman na ang pagiging bata, young, ay ibig sabihin ay di porke bata ka magagawa mo na ang lahat. Ang recommendation ko habang bata ka, una mo dapat malaman ay kilalanin mo ang tunay na Diyos muna bago mo gawin ang mga pangarap mo, kasi sasamahan ka ng Diyos kung ano man ang marating mo sa buhay. Naalala ko noong kinder ako, tinanong ng aking teacher na anong pangarap mo paglaki? What do you want when you grow old? Na yung iba ay sundalo, yung iba doktor, at ako naman ay businessman. Gusto ko maging negosyante noong bata pa ako. May isang bagay na natupad ko. May negosyo ako dito sa YouTube, kaso hindi ako kumikita na malaki. Ang pagiging bata at kung nalaman mo ang sekreto ng buhay, ang swerte ay Diyos, ay maging advantage mo ito sa lahat ng bagay kung maaga mo nakilala ang Diyos. Ang laki ng advantage mo sa lahat. Ito ang research ko kung bata pa lang kilala mo na ang Diyos. Una, ang foundation for life. Ang pananampalataya mo ay magiging daan para ikaw ay mag-decide ng iyong relationship at ambition mo na maging dapat sa Diyos. Ikaw ay may wisdom na nakaalam ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay plano mo magkaroon ng sariling pamilya, sinabi ng Diyos sa Biblia na ang gagawin mo. Una, dapat gawin ay maghanda ka sa pagpapamilya. Ito ang foundation ng iyong pagtatayo ng pamilya. Una ay ang pag-ibig, finance, and health. Ang pag-ibig ay importante. Pag-ibig ka sa lahat ng mga tao, ay mabuti ang pakikitungo mo sa kapwa kung may pag-ibig ka. Kasi ang pag-ibig ay, kaya alam mo ang pag-ibig kasi ituro ng Diyos ang pag-ibig. Kaya alam mo ang umibig. At ang finance naman, advantage mo bilang kabataan ay kumikita ka na agad ng pera. Ikaw ay may alam kung paano kumita ng pera at alam mo i-manage habang bata ka pa. At sinasabi mong mag-invest ka kasi ang daming scam. Gusto ko maghanap buhay ka ng marangal sa paraan ng marangal na paraan. Magpagal ka para kumita ng pera, magsipag ka para kumita ng pera. Magkakapera ka nang walang gagawin, walang ganon. Scam yun. Ang pagiging mahirap noong bata pa ako ay ang dami ko nang di nagagawa dahil mahirap lang ako, na isang bagay na cope. Kung nagrereklamo ka na mahirap ka, kaya ka mahirap, ay pagsanayan mo maghanap buhay at kalooban ng Diyos na mahirap ka. Ako din mahirap, kaya salamat sa Diyos ako ay mahirap. Baka tanong nyo sa akin, bakit ka nagpapasalamat sa Diyos? Mahirap ka kasi bro April. Ang sagot ko ay may mga pag-aaral na ayon sa aking research ay ang pagiging mahirap ay matutulungan ka nito na maging una, resourcefulness, para ikaw ay mabuhay at makaahon sa buhay, magiging madiskarte ka para makahanap ka ng paraan para may makain ka araw-araw, dahil ang mahirap ka, broke, magiging advantage mo ang pagiging broke. Dito ko. Pangalawa, ang pagiging mahirap ay matututo ka nito maging grateful, maging mapagpasalamat ka sa Diyos dahil ikaw ay nakakain, nakainom, napabuti ang pamilya mo, iningatan
sa masama kaya ka naging mapagpasalamat kasi walang-wala ka. Tanging Diyos lang ikaw umaasa at magagawa ng Diyos na at sa awa ng Diyos kaya ka magiging grateful sa Diyos kasi ang mga mayayaman nakaasa lang sila sa kanilang kayamanan kaya di nagpapasalamat sa Diyos kaya advantage ang pagiging broke. Hindi po ito coup. Pang-apat, matutulungan ka ng pagiging mahirap na maging maawain. Maawain ka. Empathy. Ang pagiging maawain ay dahil naawa ka sa mahirap kasi ikaw di naranasan mo maging mahirap. Kaya naawa ka kaya ka tumutulong sa charity event kasi ikaw ay naawa. Ang aral ng ating Panginoong Hesus, dito mapalad ang maging mga maawain. Sila'y kaaawaan. Salamat sa Diyos kasi mahirap ako kasi kung mayaman ako di ko ma-appreciate na tumulong sa kapwa. Kasi may mga ibang mayaman na madamot sa kayamanan. Ayaw itulong sa mahirap kasi kapag tumulong sila sa mahirap mauubos ang pera nila. Panglima, ang pagiging mahirap ay matutulungan ka nito maging motivation mo para makaahon ka sa hirap. Kasi dahil nga mahirap ka, matututo ka magsipag para makaahon sa hirap kasi dahil nga mahirap ka, magiging matiisin ka sa trabaho, magiging masipag ka sa trabaho kasi may mga mahal ka sa buhay na bubuhayin mo. Kasi kung mayaman ka, di ka na magtatrabaho. Kaya ka makakatulong ang pagiging broke sa pagiging young, dumb, and broke. At sa health naman, ako bilang looks maxer na master ko na kung paano ako magiging healthy. Nalaman ko na ang dapat gawin para maging healthy at pagiging healthy. Dagdag na lang sa iyo ang pagiging pogi once na ikaw ay healthy. Bilang young, dumb, and broke, dapat bata pa lang maging aware ka na kailangan mo maging healthy para makapaglingkod ka sa Diyos ng matagal. Kasi paano ka makapaglingkod sa Diyos bata ka pa lang, may sakit ka na. Kaya iwasan ninyo ang mga pagkain junk, milk tea in order na maging healthy ka. Kumain ka ng prutas, gulay, whole foods at hindi processed food para ikaw ay maging healthy. Kainin mo ang lutong bahay kaysa sa fast food. At ang advice ko bilang yan damin bro, di porket mahirap ka, di ka na mag-exercise kasi mahal ang gym. Ang totoo, pwede ka naman mag-exercise kahit walang gym. At ito ang gagawin mo kung walang gym ay 100 push-up, 100 sit-ups, 100 squats, 10 kilometer run. Ito ang basic na gagawin mo araw-araw bilang exercise. At ginagawa ko ito araw-araw. At magpapasalamat ka sa Diyos dahil ikaw ay naging healthy, walang sakit. Kasi ang Diyos ang nag-iingat sa ating katawan para makapaglingkod sa Kanya. Ang young, dumb, and broke ay hindi cope na walang bisa, kundi cope na may bisa. Kasi matutulungan ka ng pagiging young, dumb, and broke sa iyong paglilingkod sa Diyos. Kasi bata ka pa, maglilingkod ka na sa Diyos. Ang pagiging bobo naman ay di ako sang-ayon na cope ito kasi ang pagiging mangmang ay di naniniwala sa Diyos. At ang pagiging matalino ay naniniwala sa Diyos. Paano ko nasabi? Kasi sabi sa Biblia, ang mangmang nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Kaya sila naging mangmang kasi nagsigawa sila ng karumal-dumal na masasama kung di ka naniniwala sa Diyos. Magiging mangmang ka. At kung mangmang ka, magiging masama ka. Kaya wag tayong maging dumb. Maglingkod tayo sa Diyos kundi dapat maging matalino tayo na gamitin natin ang ating kaalaman para maglingkod sa Diyos. Kasi ang mga mayaman ay karamihan sa kanila ay kabaliktaran ng young, dumb, and broke. Ay old, smart, and rich. Mayaman sila, matalino sila ayon sa sanlibutan kasi di sila matalino sa Diyos at matanda na dahil nagsumikap sila noong kabataan nila kaya sila naging mayaman ng tumanda. Ako mas pipiliin ko pa na maging young, dumb, and broke. Basta't may Diyos kaysa maging old, smart, and rich. Kasi hindi ako yayaman kung di ko inipon ng pera ako hanggang tumanda. Utos ng Diyos na huwag kang mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, kundi mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Ang paraan para makaipon ka ng kayamanan sa langit ay gumawa ka ng mabuti. Igastos mo ang iyong pera para gumawa ng mabuti
at lalo kang pagpapalain ng Diyos kung gumagawa ka ng mabuti. Lalo kang yayaman sa pagsunod sa Diyos kung kalooban ng Diyos ang maging mayaman ka. Kasi ako basta't maliit lang na kwarto, okay lang. Basta't nakakagawa ng content dito sa YouTube, kumikita na ng pera, okay lang. Basta't may kaunting pera para makagawa ng mabuti, okay na. Kahit na bobo ako, di nakapagtapos ng kolehiyo, YouTuber lang ako, di ako matalino, at magiging matalino naman ako dahil naniniwala akong may Diyos kaysa sa matalino na di naniniwalang may Diyos tulad ng 80s. Maniwala ka lang na may Diyos at magiging matalino ka. Ito ang summary ng pagiging young, dumb, and broke. Ay may cope na may bisa, ay pagiging young mo ay bata ay hanapin mo ang Diyos. Habang bata ka pa, hanapin mo ang kaharian ng Diyos, ang lahat ng bagay pawang idaragdag sa inyo. Ang relihiyon ko ay MCGI, Members Church of God International. May mass indoctrination kami every Monday to Friday, 7 p.m. araw-araw. Araw-araw kaming nangangaral ng salita ng Diyos kasi nagmamadali ako, parang malapit na. At alam niyo na siguro kung bakit. At ang young, dumb, and broke, ang pagiging dumb ay bobo ka. Sanlibutan. Wala kang natapos sa college o walang pinag-aralan kung naniniwala ka sa Diyos. Mas matalino ka pa sa mataas ang pinag-aralan na doktor kaso 80s. Mas matalino ka pa sa taong di naniniwala sa Diyos kasi ang mga hindi naniniwala sa Diyos ay mangmang ayon sa Biblia. At ang young, dumb, and broke, ang pagiging broke ay mahirap ka, may advantage ang pagiging mahirap. Meron kang resourcefulness at resilience, empathy, kung ikaw ay madiskarte at matututong mag-adapt sa problema at ikaw ay maawain sa mahirap kasi mahirap ka din kaya ka naniniwalang may Diyos. At kasi wala kang pera, sa Diyos ka lang umaasa, ang iyong buhay, makakain, may sakit, sa Diyos ka nagtitiwala na di ka niya pababayaan. So, nalaman mo na ang pagiging young, dumb, and broke ay cope na may bisa. Alam ko na nasa Biblia lahat ng sinabi ko. Alam ko sa budhi na mabuti. At sinabi ko ayaw ko lang ipakita ang talata bilang pagpakapakumbaba na di ako mangaral. Isa pa, para monetize ang video na ito kaya mananagot ako sa Diyos kung pinangalakal ko ang kanyang aral. Bilang mapagpakumbaba sa Diyos, wala akong sitas na pinakita bilang respeto sa Diyos. At huwag kang mag-alala, may papakita din ako mga sitas sa video ko. Kaso hindi yun monetize kasi utos sa mga ngaral na huwag ipangalakal ang salita. Ang kanyang mga salita. Natutunan ko ito kay Brother Eli na ginagaya ko lang siya. Kaya kayo nakakita ng screenshot ng video na ito, kay Bro Eli yun. Sa tingin ko dito na matatapos ang video na ito. Thank you for watching. More videos to come. One at a time, if God willing. It's not over until you win your crush. And see you in the next video.